Basa ko itong medyo may kahabaan na paliwanag, post ni former Associate Justice Adolf Ascona. Ha? Napakagaling. Napakagaling na naman ng bagong mga paliwanag. Bago, hindi ko pa ito na-discuss. Ha? Sigurado ko sa inyo, hindi ko pa ito na-discuss sa mga nakaraan kong talakayan. Ha? Wag niyo pong isipin na ulit ito ng dati. Hindi. Ang galing. Ha? Talagang makikita mo dito ang pagka-constitutional law expert nitong si former Associate Justice Adolf Ascona. Alam niyo po itong si Adolf Ascona, hindi siya simpleng justice. Hindi siya simpleng justice ng Korte Suprema. Ha? Siya po ay isa sa mga sumulat, framers ng 1987 Constitution. Kanya, yan po yan. Ganyan katindi yan. Very humble, napakagaling, talagang constitutional law expert talaga. Pagdating sa political law, constitutional law, makikita mo talagang expert siya. Nung nag-take ako ng bar, siya ang head ng bar, siya ang chairman ng bar exam committee noon. Talagang ang exam namin sa political law, pinadugo kami noon. Doon noon unang tinanong yung writ of amparo. Hindi pa namin naririnig yung writ of amparo. Siya noon ang bar committee chair. Magaling. Ngayon, may nabasa akong post niya tungkol na naman dito sa impeachment ni Sara. Nagdagdag siya ng mga paliwanag at paglilinaw. Gusto kong i-share ito sa inyo. Babasahin ko. Si Adolf Ascona ay dating kasama siya sa Constitutional Commission. Isa siya sa mga commissioners na sumulat ng 1987 Constitution. Kaya alam niya yan. Alam niya ang intent, alam niya kung ano talaga ang intention nila. Halimbawa, yung paggamit ng term na forthwith. Sabi niya, siya nga ang naglagay ng forthwith na yan. Siya pala yun. Siya. Sabi niya, at ang ibig niyang sabihin ng forthwith, na yun din ang pagkakaintindi ng mga sumulat ng konstitusyon, ang forthwith ay agad-agad. Yan. So, ano ito? Ang layo naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonin na sumulat ng desisyon. Ang sumulat ng desisyon doon kay Sara Duterte impeachment case ay si Marvic Leonin. Kung titingnan natin yung mga argumento ni Marvic Leonin dito sa mga argumento ngayon na ipipresent ko, mga bagong argumento ito, bagong paliwanag ito, makikita natin, mali talaga. Hindi naman with all due respect sa Korte Suprema, mali. Marami talagang mali doon. Ito. Simulan ko na. Mga kabunyog. Ang una, ito. Adolf Ascona, the principal casualty. Kumbaga, kung hindi mababago ang desisyon ng Korte Suprema, yung desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, kung hindi yun i-reconsider, kasi may motion for reconsideration, kumbaga, pinapakiusapan, rini-request sa Korte Suprema, i-reconsider. Kasi may mga bagay silang hindi nakita. Kahit 97 pages yung sinulat na desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, may mga bagay na hindi nakita. So, rini-request na i-reconsider, pag-isipan muli. Maganda nga magkaroon ng oral arguments. Kasi sa dati hindi nagkaroon ng oral arguments. Dito maganda magkaroon ng oral arguments. At alam nyo ang sabi ni former Associate Justice Adolf Ascona, okay siya. Welcome niya. Tatanggapin niya kung maiimbitahan siya bilang amicus curiae. Ang ibig sabihin ng amicus curiae, parang friend of the court. Ikaw ay friend of the court na iimbitahan para maging resource person. Itong mga sinishare ni Adolf Ascona, mai-discuss niya. Kapag nagpatawag ang Korte Suprema ng oral arguments, kasi hindi nagkaroon ng oral arguments eh. So kung magkakaroon ng oral arguments, sabi ni retired o ni former Associate Justice Adolf Ascona, he is very much willing to be an amicus curiae. Ang ibig sabihin ng amicus curiae, friend of the court. Kumbaga, siya,
Mag-share siya nito, itong mga sinasabi niya. Okay. Ano ang sabi dito? The principal casualty. Ang ibig sabihin, kung hindi i-reconsider ng Korte Suprema ang desisyon nito, kung talagang papanindigan ng mga justices ng Korte Suprema yung sinulat na ponensya o desisyon ni Senior Associate Justice Carpio at hindi i-reconsider yon, kung ano ang sinabi doon yun pa rin, kung talagang idideklara talaga ng Korte Supremang unconstitutional, hindi talaga babalik ta rin, babawiin, i-reverse ang desisyon, sino ang magiging principal casualty? Ibig sabihin, kumbaga kung sino ang mapipinsala? Ano ang magiging pangunahing mapipinsala? Ang sabi dito ni former Associate Justice Adolfo Ascona, ang magiging pangunahing mapipinsala o principal casualty ay ang principle of accountability. Yung prinsipyo yung tungkol sa pananagutan. Kasi ang Article 11, kung saan nandun yung impeachment, Article 11, accountability of public officers. So, ang impeachment ay tinatalakay sa Article 11 ng Konstitusyon. Ang Article 11 ay accountability of public officers. So, kung hindi mababago ang desisyon ng Korte Suprema, papanatiliin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon kahit may rami nang nagsasabi na erroneous o mali ang desisyon ng Korte Suprema, ang magiging pangunahing casualty, mapipinsala ay ang prinsipyo ng accountability. Pagpapanagot. Pagpapanagot saan? Pagpapanagot sa mga katiwalian. Pagpapanagot sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng bayan. Kapag hindi na ituwid ang desisyong ito ng Korte Suprema, ang principle ng accountability ang masasagasaan, mapipinsala. Ito, the principal casualty. The principal casualty of the Supreme Court decision applying new rules on impeachment is the principle of accountability. Yan mga kabunyog. O yan. As most impartial observers agree, the Supreme Court's newly pronounced definition of initiate, contrary to its own prevailing definition, would not only be unfair if applied retroactively, but would even as applied prospectively, usually unduly constrain the House of Representatives in the exercise of its exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan po ang nakalagay sa Article 11, Section 3, Subsection 1 of the Philippine Constitution. O yan Yan po ang malinaw na observation ni former Associate Justice Adolfo Ascona. Kasi ang ginawa doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, yung definition ng term na initiate, initiate. Nakalagay kasi sa Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated more than once against the same public official within a year. So ibig sabihin, ang impeachment proceedings na i-initiate, isa lang dapat sa isang official kada taon. Yan na yung sinasabing 1-year bar rule. Ngayon, yung definition ng term na initiate, ang prevailing na definition niyan, under sa Francisco Doctrine or Francisco Case na dinesisyonan din ng Korte Suprema noong 2003. Ang term na initiate, ang ibig sabihin niyan, final at refer sa proper committee, especially the Justice Committee. Kapag na-file at na-refer sa Justice Committee, considered initiated yan. Dahil initiated na yan, mag-a-apply na ang 1-year bar rule. Ngayon, dito sa ginawa ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, ang definition ng initiate, dinagdagan
Kahit hindi siya, sabi dito sa desisyon sa case ni Sara Duterte, kahit hindi siya na-refer sa Justice Committee, kapag yung yung complaint ay na-file at na-terminate o na-dismiss o kaya na-archive, considered yan as dismissed and therefore mag-a-apply na ang 1-year bar rule. Yun yung bagong definition ng desisyon ni Marvic Yunin dito sa case ni Sara. Kumbaga, binago yung definition, hindi na yung dati lang na ang nakalagay para masabi mong initiate, dapat na-refer sa Justice Committee. Dito hindi na. So sabi ni former Associate Justice Adolfo Ascona, the Supreme Court's newly pronounced definition of initiate, contrary to its own prevailing definition, would not only be unfair if applied retroactively. Ibig sabihin, unfair dahil bakit mo naman i-implement yan sa kasalukuyang case ni Sara Duterte, gamitin mo laban sa House of Representatives, hindi pa naman yan ang prevailing definition ng term na initiate. So, ano pa lang dapat gawin? I-apply siya prospectively. Yes, i-apply siya prospectively. Kaya lang, kahit kapag in-apply mo siya prospectively, sabi dito, but would even as applied prospectively, it would unduly constrain the House of Representatives in its exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ibig sabihin, kapag yan na ang sinunod, kahit prospectively, yung exclusive power ng House na mag-initiate ng impeachment proceedings, masasagasaan na, madadamage na. O sabi dito, note that we are here concerned with the accountability of public officers. The principal mechanism adopted by Article 11 of the Constitution to enforce accountability of the highest officials is impeachment. This is a sui generis procedure, so that normal requirements of notice and due process are subordinated to the overarching demand of accountability. So, sabi ni former Associate Justice Ascona, tandaan natin na ang Article 11, ang title niyan, Accountability of Public Officers, pagpapanagot sa mga public officers o mga official ng bayan. Diyan sa Article 11, ang nakalagay diyan, ang principal na mechanism o paraan para mapanagot ang mga pinakamatataas na officials ng bansa. Ano ba yung pinakamatataas na officials ng bansa? President, Vice President, Ombudsman, members of the Constitutional Commissions, Justices of the Supreme Court. They are the highest officials of the land. And ano ang principal mechanism para mapanagot sila kung mayroon silang katiwalian, pang-aabuso, o anumang paglabag? The principal mechanism is impeachment. Yan ang nakalagay. At ang impeachment is a sui generis procedure. Sui generis, unique. Iba siya. Yung ibang mga requirements sa normal na proseso, dito hindi. Yung normal requirements of notice and due process are subordinated to the overarching demand for accountability. Ibig sabihin, tulad ditong nangyari ngayon kay Sara Duterte, kung ano-ano ang mga sinasabi ng Korte Suprema sa sinulat na desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, na marami daw, yung procedures daw, yung rules ay hindi nasunod, yung due process, yung notice, yung requirement ng notice, due process, hindi daw nasunod. So procedure, technicality. Sabi ni former Associate Justice Adolfo Ascona, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, yung mga normal na requirements na madalas binabanggit, yung notice and due process, they are subordinated to the overarching demand for accountability. Kapag may conflict, ang procedure, mga requirements ng due process, notice, yung kung ano-ano pang procedural, mga requirements, mas dapat pang ibabawin yung overarching demand for accountability. Huwag mong papatayin ang accountability dahil lang sa mga procedure, dahil lang sa mga technical rules. Kasi ang pinaka-diwa, espiritu ng Article 11 ng Constitution is accountability of public officers. Yan, napakaganda. Napakaganda ng paliwanag. O ito pa, maganda pa ito. Sabi dito, it is good to bear in mind
the nature of public office is a public trust. It is not a property owned by the occupant. The principles of due process, therefore, do not strictly apply to protect its occupants from scrutiny and possible removal. Yun. Alam nyo kasi mga kabunyog, mga kababayan, ang nakalagay kasi sa Constitution, nang yung sinasabi na yan na due process, ganito yan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ha? Ano po yan? Bill of Rights yan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang sino mang tao, no person, na pagkakaitan mo, aalisan mo ng buhay, ng kalayaan, liberty, or ng kanyang ari-arian nang hindi dumaan sa due process of law. Yun ang principle, Bill of Rights. Yan din ang sinight ni Marvick Leonin sa desisyon niya. Pero ang sabi dito ni former Associate Justice Ascona, at napakaganda ng clarification niya. Tandaan natin na ang posisyon mo sa gobyerno, halimbawa Vice President ka, yung hawak mong posisyon sa gobyerno, that is not a property. That is not a property. Public office is a public trust. It is not a property owned by the occupant. Therefore, yung sinasabing no person shall be deprived of life, liberty, or property, hindi yan strictly mag-a-apply. Kasi hindi naman property, hindi naman life. Bakit? Papatayin ba si Sara? Hindi. Liberty? Hindi. Hindi naman siya makukulong. Kahit i-remove siya sa office, hindi liberty yan. So ano pala yan? Property? Hindi. Bakit hindi property? Yung kanyang position as Vice President is not a property because public office is a public trust. It is not a property owned by the occupant, yung posisyon niya sa pagka-Vice President. Therefore, the principles of due process do not strictly apply to protect its occupants from scrutiny and possible removal. Ang galing, ano? Ako, yung mga ganitong argumento ang bumibilib ako eh. Bumibilib ako sa ganyan. Bumibilib ako sa ganyan na argumento eh. Di ba? Kasi sa atin, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano ang i-deprive mo kay Sara? Ang i-deprive mo ay yung kanyang posisyon. Aalisin mo siya. I-remove mo from office. Yan ang penalty sa impeachment. Hindi naman siya bibitayin diyan. So wala namang deprivation of life. Hindi naman siya makukulong. Hindi naman pwede yan sa impeachment na ipapakulong ka. So walang deprivation of liberty. So ano yan? Deprivation of property? Hindi. Sabi ni former Associate Justice Ascona, hindi naman property ang posisyon sa gobyerno. Public office is a public trust. Wow, ang galing, ano? Ang galing, ano? Hindi nyo ba nakita yung wisdom? Iba talaga, ibang klase. Sabi dito, the Constitution provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Article 3 yan, Bill of Rights. Someone being impeached does not stand to be deprived of life, nor of liberty, much less of property. So what is the constitutional basis for insisting on applying due process rules? Sabi ni Leonin, due process daw dapat in-apply sa impeachment in all phases of impeachment. Yun ang sabi ni Leonin sa desisyon niya. Sabi dito ni former Associate Justice Adolfo Ascona, the bill of someone being impeached that does not stand to be deprived of life, nor of liberty, much less of property. So what is the constitutional basis for insisting on applying the due process rules in all phases of impeachment? Ang sagot? None. None. Wala. Wala naman. Bakit naman gano'n na ang pagkapit nila sa posisyon? Public office is a public trust. Hindi naman sa kanila yan. Hindi naman sa kanila yan. Diba? Nakuha nyo? Diba ang galing? Na-impress ba kayo? Na-impress ba kayo ng argument? Ako, pagkaganyan ang mga argument, Imaginin nyo yung ganyang argumentation. Imaginin nyo yan. Yun ang magagaling. Talagang pag ganun, ang sumulat ng desisyon na yan, halimbawa si Adolfo Ascona, ang ganda, papalakpak tayo. Ang tiwala natin sa Korte Suprema, lalong titibay. Di ba?
Oh, yan, alam nyo, sa aming mga abogado, kapag nakakita ka ng ganyang mga argumentation, ha? 'Di ba sabi ko sa inyo, hindi pa yan nai-argue dati. So yan yung sasagot doon sa due process, diniprive daw ng due process si Sara Duterte. O anong sabi ni ano dito ni former Associate Justice Adolfo Ascona? Hindi, ang due process hindi masyado yan nag-a-apply dito. Bakit? Eh kasi hindi naman ito hindi naman ito deprivation of life, liberty or property. Ano ito public office is a public trust. Maluwag tayo dapat yan, maluwag. Ha? Okay? Oh. Sumunod na argumento. Ito na, ito na. Oh, basahin ko na ang sunod mahaba yan, pero wag kayong aalis kasi maganda yung argument niya dito. Oh, ito pa. Ha? Ito pa. Another point. Recall that the 1935 Constitution required two-thirds vote of the House to impeach and three-fourths vote of the Senate to convict. Yan yung Article 9 ng 1935 Constitution. We, in the 1986 Constitutional Commission, deliberately made it easier to impeach and convict high officials by reducing the vote required to impeach in the House to only one-third and the vote in the Senate to only two-thirds. In short, the intent of the present Constitution is to make accountability easier to enforce. So yan mga kabunyuga, ano yan? Kumbaga, ayon kay former Associate Justice Adolfo Ascona, ang purpose pala ng impeachment sa Article 19 na sila mismo ang sumulat, hindi gawing masyadong istrikto ang impeachment. Hindi gawin masyadong istrikto kasi pagpapanagot yan sa mga opisyal ng bayan. Kung masyadong istrikto na yan, wala ka nang mapaparusahan ng impeachment. Wala na. Kumbaga ang impeachment, i-relax ang rules. Ibig sabihin, mas importante yung pagpapanagot kaysa sa mga technicality, kaysa sa mga procedural. Huwag yung mga technical rules. Totoo, kailangan pa rin ng rules. Pero dapat mas mapangibabaw yung demand for accountability. Kasi kung masyado nang mahigpit ang rules, masyado nang napaka-grabing requirements, makakalusot na ang mga officials ng bayan na dapat mapanagot. Sabi ni former Associate Justice Adolfo Ascona, yung 1935 Constitution, yung pag-initiate, ang kailangan two-thirds. Tapos yung pag-convict, kailangan three-fourths. Pero sa 1986 Constitution daw na sinulat nila, binawasan. Binawasan. One-third na lang sa pag-initiate, one-third ng mga miyembro ng House. Tapos sa pag-convict, two-thirds. Bakit? Ay kung three-fourths nga naman ang kailangan, napakalaki naman yan. Baka wala nang ma-convict sa impeachment niyan. At kapag ang requirement para sa pag-initiate ng impeachment ay two-thirds, two-thirds. Pag-initiate pa lang yan wala nang mai-impeach kasi ang hirap ng two-thirds. Kaya sabi ni former Associate Adolfo Ascona, Associate Justice, ni-reduce nila, binabaan nila sa one-third ang pag-initiate, two-thirds ang pag-convict. Yan na yung present na rule o provision ng Constitution. In short, ang intent nila ay para easier to enforce ang accountability. Mas importante yung pagpapanagot kasi kaysa sa mga rules. Kaya yan din ang paliwanag bakit ang impeachment ay hindi ibinigay sa Korte Suprema. Bakit sa Korte Suprema? Kasi ang Korte Suprema, mga justices yan, mga mahihigpit na lawyers yan. Masyadong stricto yan sa mga rules. Siyempre, master niyan ang rules on evidence. Huwag mong gagamitin masyado yung mga technical rules. Mas pangibabawin mo ang demand for accountability. Kaya nirelax nila. Nirelax.
hindi ganun inistriktuhan. Kaya nga hindi na sa Korte Suprema ang impeachment, ibinigay na lang ang impeachment sa Kongreso. Sa Kongreso. Hindi man yan mga abogado, ay ganun talaga ang konsepto ng impeachment. Parang jury, mamamayan ang magja-judge, mamamayan din ang mag-uusig. Kinatawan ng mamamayan. Yung mga members ng House of Representatives, kinatawan ng mamamayan. Yung mga members ng Senate, kinatawan ng mamamayan. Bakit ganon? Para nga hindi masyadong maging istrikto. Kaya yung mga rules, hindi masyado. Hindi masyado. Ngayon kasi dito sa desisyon ng Korte Suprema, sa ilalim ng sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, grabe naka-istrikto. Parang wala nang maku-i-impeach, lalong wala nang maku-convict. Sabi ni Ascona, mababiolate niyan ang intent ng konstitusyon, which is to make accountability easier to enforce. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pag masyado nang ginamit ang teknikalidad, mapuprotektahan na. Parang katulad din yan ang ginawa ni Martires. Anong ginawa ni Martires bilang ombudsman? Sa halip na i-relax, hayaan ang sino man na kumukuha ng mga salin ng mga opisyal ng gobyerno. Freedom of information. Hindi. Sabi ni Ombudsman Martires, hindi. Kapag hindi pumayag yung concerned individual or official ng government na ibigay ang kanyang salin, hindi yan pwedeng ilabas. Anong klase? Ang nangyayari dito, yung accountability of public officers nasasacrifice. Kapag masyado nang pinapangibabaw ang mga technicalities. So ang sinasabi na nga ni Adolfo Ascona, noong 1935 Constitution, relax, ano pa yan, istrikto yan, masyadong istrikto ang requirements. Pero sa 1986, sila ang sumulat niyan, nirelax nila yan. Paano nila nirelax? Galing sa 2/3 yung pag-initiate, ginawa nilang 1/3. Galing sa 3/4 yung pag-convict, ginawa na lang nilang 2/3. At talagang sa Congress nila binigay ang power, hindi sa Supreme Court. Para yung mga rules hindi masyadong maging stricto. Yan mga kabunyog, sabi ni Marisol Malyari, Attorney, sana maintindihan ng mga senador ang paliwanag ni Justice Ascona. Buksan ang mga isipan nila para mabigyan sila ng tamang desisyon. Actually, pag binasa mo itong pag binasa mo itong mga paliwanag ni Adolfo Ascona, ganito ang magandang desisyon sa kaso ni Sara Duterte. Yan, di ba? Napakaganda ng napakaganda. Ito pa, mga kabunyog, mga kababayan, pagpatuloy natin. Another argument ito. Ang pinakahuling argumento na sinabi ni Adolfo Ascona dito sa post niya, ang isa pang sinabi niya diyan, itong tungkol sa paggawa ng rules. Ibig sabihin, ang impeachment, kung nakalagay kasi sa Constitution, ang impeachment, yung mga provisions kasi ng Constitution sa impeachment, masyadong general yan. Kailangan ng specific rules, yung detalyado na mag-i-implement ng constitutional provisions. Kasi very general ang nakalagay sa Constitution. So paano mo yan gagawing specific, detalyado? Ang may kapangyarihang gumawa niyan ay ang Kongreso. Kasi nasa kanila ang power of impeachment . So ngayon, dito sa ginawang desisyon ni Marvic Leonin, dito sa desisyon sa case ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan, masyado nang dinitalye. Grabe na ang mga detalyeng ginawa ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. Yung definition ng initiate, grabe na, dinitalya din ng masyado. Tapos yung requirements ng due process, may linagay siya 7. 7 requirements of due process. 7. Ang sabi dito ni former Associate Justice Adolfo Ascona, ang paggawa ng rules tungkol sa impeachment, wala yan sa Korte Suprema. Pag ginawa yan ng Korte Suprema na sila na yung gumagawa ng rules, ang tawag na dyan, judicial legislation. Para nang naging mambabatas ang Korte Suprema.
Ang Korte Suprema o ang Judiciary, judicial. Hindi siya dapat nagli-legislate. Dito sa ginawang ito, ang tawag na dyan, judicial legislation. Imaginein mo, Korte Suprema ka, kayo na ang gagawa ng mga rules? Hindi. Yun yung sinasabi dito. Ang rule-making power, yung paggawa ng mga rules tungkol sa impeachment ay nasa Congress yan. Kasi ang power ng impeachment nasa Congress. At nakalagay din sa konstitusyon na dapat ang Kongreso ay magbalangkas ng mga rules regarding impeachment. Kung nangyari, sa desisyon ni Senior Associate Justice Adolfo Pascona, siya na yung gumawa ng rules. Wala yun sa power ng Supreme Court. Ha? Wala yun sa power ng Supreme Court. Ang power ng Supreme Court, judicial review, mag-interpret. Hindi gumawa ng mga rules. Ang ginawa ni Senior Associate Justice Mark Viclunin, ang dami ng rules na linagay. Detalyado ng masyado. Rules. Mayroon siyang requirements ng due process 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakuha nyo? O ito, basahin natin ha. Basahin natin para mas maintindihan natin. Note 2. Yan. Ayan. Note 2. That the rulemaking power given to Congress in Article 11, Section 3, Subsection 8 of the present Constitution states the purpose of implementing rules to effectively carry out the purpose of this section. The new rules of the Supreme Court in its decision, yung decision ngayon sa case ni Sara, unless reconsidered, would add a plethora of requirements ranging from prior notice and hearing to attaching the evidence to requiring proof that the representatives read and understood the charges in the supporting evidence. All this will effectively render it almost impossible to carry out the intended accountability procedure. Diba? Kasi dun sa desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Mark Viclunin dito sa case ni Sara na impeachment, ang daming linagay, ang daming mga rules, requirements tungkol sa notice and hearing. Kailangan daw i-attach ang mga ebidensya pag nagpapirma sa bawat kongresista. Kailangan daw may proof na ang mga representatives na pupirma ay nabasa, naunawaan, yung mga charges, nakita at naunawaan ang mga supporting evidence. Masyadong detalyado na yung rules na yan. Hindi na yan trabaho ng Korte Suprema. Sabi ni former Associate Justice Adolfo Pascona, all this will effectively render it almost impossible to carry out the intended accountability procedure. Magiging imposible na. Ang hirap na ng impeachment. Ang hirap na ng pagpapanagot ng mga opisyal ng bayan. Dati na ngang mahirap, lalo pang pinahirap. Furthermore, if allowed to stand, it will, to my mind, effectively amend and, God forbid, derail the Constitution, which even the Supreme Court has no power to do. Yan. Nakuha nyo yung sinabi niya? Sabi niya, kapag hindi na bago ang desisyon na yan, hindi rin i-consider, sabi niya, it will, to my mind, effectively amend. Amendahan ito. And God forbid, derail the Constitution, which even the Supreme Court has no power to do. Parang ang ginawa daw sa desisyon na yan, inamindahan na ang Constitution. Inamindahan na. Kasi iba na kaysa nandun sa Constitution, yung spirit, yung intent ng Constitution, na bago na na-defeat na yung purpose ng Constitution. So in effect, parang amendment na siya ng Constitution. Kung amendment siya ng Constitution, hindi na yan, wala yan sa power ng Korte Suprema. Kahit pa Korte Suprema yan. Ito, finally, the powers granted the House of Representatives to initiate all cases of impeachment and the Senate to try and decide the same are what we call constituent powers. That is, sovereign powers is specifically assigned and lodged by the Constitution to a specific and particular organ or body of government. And the cardinal rule in regard to constituent powers is that where the Constitution puts it, there it should lie. Ayan yan. Ang power na binigay sa House of Representatives para mag-initiate ng all cases of impeachment at ang Senado naman para mag-try and decide the same, yung impeachment, ang tawag diyan constituent powers. Ang constituent powers, sovereign powers yan na specifically assigned and lodged by the Constitution to a specific particular organ or body. Talagang binigay ng Constitution yan. Ang impeachment, exclusive power to initiate,
House of Representatives. Ang sole power to try and decide, Senate. Napakalinaw niyan. Ha? Ang sabi dito, kapag constituent powers, ang cardinal rule dyan, kung saan yan binigay ng konstitusyon, dun yun. Wala dapat ibang mag-i-exercise noon. Ha? Kung saan o kanino binigay ng konstitusyon yung power na yan, dun yun. Hindi dapat yun i-exercise ng iba. Ang linaw ha. Ito na. Tapos na. Ang ganda ng mga argumento. Ha? Ang ganda, mga kabunyog. Sana nagugustuhan nyo itong discussion natin. Okay ba? Ha? Maganda ba? Maganda ba itong ano natin? Dinidiscuss? Sabi ni Digea Vlog Live TV. Okay, bye people. Sana wag kayong maniniwala dito sa vlogger na ito. Unang-una, hindi nga sa akin yung idea yung dinidiscuss ko eh. Kay Adolf Ascona. Ako lang yung nagdi-discuss. Ini-explain ko lang. Kasi professor ako sa constitutional law. Ha? Ito, ipapabasa ko to sa mga estudyante ko pag nagturo ako ng constitutional law uli ngayon. Ako, pag mga ganito ang lahat yan, binabasa ko talaga. Kasi napakaganda ng desisyon. Gusto kong i-share ito sa inyo. Ito na, patapos na. The Supreme Court cannot be the one to craft the rules to enforce Article 11 of the Constitution. Hindi pwede na ang Supreme Court mismo sa pamamagitan ng desisyon na sinulat ni Marvick Lunin, the Supreme Court cannot be the one to craft the rules to enforce Article 11. Why? The reason for this is because the Supreme Court members are themselves impeachable officials. Impeachable officials and Supreme Court justices. Bakit sila ang gagawa ng rules? They cannot be the ones to define the rules for their own possible impeachment. This would go against the very heart of due process. At ano yon? No one can be the judge in one's own case. Nemo debet judex in sua causa. No one can be the judge in one's own case. Ang Congress, ang House of Representatives, saka ang Senate, hindi yan impeachable officials. Pwede silang matanggal kahit hindi sa pamamagitan ng impeachment. Pero ang Supreme Court Justices ay matatanggal lamang sa pamamagitan ng impeachment. Therefore, hindi sila dapat mag-craft ng rules to enforce Article 11 of the Constitution. O sasabihin natin, hindi naman sila nag-craft ng rules. Yes, pero yung decision na yon na napakahaba, 97 pages, masyado ng detalyado na parang yun na yung rules sa impeachment. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang power ng judicial review ay review. Hindi pwedeng maging rules na yan. Masyado ng detalyado. So sabi ni Adolfo Ascona, thank you. Respectfully yours, Adolfo S. Ascona, 30 July 2025. O, preskong-presko yan ha. Preskong-presko yung discussion natin. Okay ba? Ako pagka ganito ang tinuro ko sa klase na decision, kahit ako, talagang gaganahan ako mag-discuss. Pero kung ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman with all due respect, yung katulad nitong desisyon sa ay ang hirap. Pero siyempre, dahil abogado ako at saka professor ako, kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema, ituturo ko yun sa mga estudyante. Siyempre, lang namang hindi mo ituro yun. Kaya lang, ito yung tinatawag na mga dissenting opinion. Minsan, ang mga dissenting opinion mas magaling pa kaysa sa ponensya o yung pinakadesisyon. Di ba? Di ba? Hindi, yan yung sinasabi ko. Minsan, mas magaling pa nga ang dissenting opinion kaysa sa desisyon mismo. Nung panahon ni Marcos Sr., pag binasa mo ang mga desisyon ng Supreme Court nung panahon ni Marcos Sr., nung panahon ng martial law, hindi ka magagandahan. Kaya lang anong magagawa mo? Yan yung desisyon ng Korte Suprema noon. Siyempre, ituturo mo yon kung ikaw ay professor. Kasi yun yung law. Pero pag binasa mo yung mga dissenting opinion ni Claudio Tiangki noon, Justice Tiangki, ang gaganda. Ang gaganda. Pero nung panahon ng martial law, ang mga prevailing doctrines, decisions, hindi maganda. Kaya pag nagbasa ka noon ng mga decisions ng Korte Suprema, pangit, pilit na pilit, ginajustify yung mga ginawa ni Marcos noon. Nakuha nyo? Kaya noon, mas magandang basahin yung dissenting opinion. Di ba? Di ba? Halimbawa ngayon, pag itinuro ko yan sa klase ko, ituturo ko kung Lunin.
Kasi yun yung desisyon eh. Pero, class, basahin nyo rin itong sinulat ni ni Adolfo Ascona. Ha? Ito dissenting ito. Ito ibang view. Pero wag niyong kalilimutan, ang batas ay yung sinulat ni ang jurisprudence ay yung sinulat ni Leonin. Ganyan 'yan. Bakit? Ang kailangan lang ba nating pag-usapan kung ano yung desisyon? Hindi. Basahin din natin yung ibang views. Basahin din natin yung ibang views. 'Di ba? Okay? Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.